Napansin mo na ba ang isang taong mukhang palakaibigan, ngunit nagbibigay ng kakaibang vibe? Marahil ang kanilang masasayang ngiti ay hindi masyadong tumutugma sa paraan ng pakikitungo nila sa iyo kung minsan. Ang mga individual ay nagpapanggap na sumusuporta sa iyo, ngunit sa kaibuturan, gusto nilang makita kang nabigo. Ang pagkilala sa mga taong ito ay mahalaga dahil habang tumatagal sila ay malapit, mas maaari ka nilang saktan. Iyan ang nais ng Diyos na malaman mo ngayon. May mga palatandaan sa pag-ugali ng mga tao na nagpapakita na sila ay may masamang intensyon. Maaaring nakaligtaan mo ang mga palatandaang ito o hindi mo napagtanto na sila ay sinadya ng pinsala. Maglaan ng ilang sandali upang makinig sa mensaheng ito at pag-isipan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Pagpalain ka ng Diyos. Isa sa mga pinakamalaking panganib na maaari mong makaharap ay ang maling relasyon. Pinipili natin ang mga kaibigan, katrabaho, at maging ang mga miyembro ng pamilya nang hindi nalalaman ang kanilang tunay na intensyon. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay may masamang enerhiya. Gayunpaman, may mga taong may masamang balak laban sa iyo. Hindi sila palaging nagpapakita na mukhang masasamang tao. Dito maraming tao ang naloloko. Tinatawag ng Biblia ang gayong mga tao na hindi prangka na mga lobo. Magiliw silang kumilos sa iyo, ngunit lahat ay nakabalatayo. Dumating sila bilang mga tupa, ngunit sa loob, sila ay marahas na mga lobo. Gusto nilang hubarin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Plano nilang sirain ka at nakawin ang iyong masasayang sandali. Ito ang mga taong nais ng Diyos na layuan mo. Mahirap umiral sa mundo na walang tao. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makatagpo ng mga mali. Ang mensaheng ito ay hindi para panik ka. Sa halip, ito ay isang paalala ng uri ng relasyon na nais ng Diyos para sa iyo. Tandaan, nagmamalasakit siya sa iyo. Nais niyang protektahan at panatilihing ligtas ang iyong mga pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit lagi kanyang binibigyan ng pahiwatig ng mga taong may masamang intensyon, upang bigyan ka ng babala tungkol sa kanila. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pag-ugali. Kahit anong pilit nilang itago, ang kanilang tunay na pagkatao ay laging nagbibigay sa kanila. Narito ang ilang senyales na ipinapakita sa iyo ng Diyos kapag pinalilibutan ka ng mga taong may masamang intensyon. Numero 1. Inggit sila sa iyo. Naranasan mo na bang magbahagi ng mabuting balita sa isang tao para lamang sila ay tumugon ng malamig? Habang sinasabi mo sa kanila ng may labis na kagalakan, hindi nila sinusubukang itago ang kanilang sama ng loob. Makikita mo sa mga mukha nila na hindi sila ikinatuwa ng balita mo. Maaaring sabihin nila, bueno, mabuti para sa iyo, at subukang magpatuloy sa isa pang paksa. Pinalis nila ang mahahalagang sandali para sa iyo dahil lihim nilang hindi gusto ang iyong tagumpay. Minsan, maaari kang gumawa ng mga dahilan para sa kanila at isipin, marahil siya ay nagkakaroon ng masamang araw. Kaibigan, walang kinalaman ang reaksyon nila sa klase ng araw nila. Kung mayroon man, ang iyong balita ay sumira sa kanilang araw. Ito ay tanda ng selos. Kapag sinabi mo sa kanila ang iyong mga pangarap, hindi ka nila hinahangaan. Hindi ka nila gusto para sa pangangarap ng malaki o pagkakaroon ng mga layunin. Bigyang pansin ang mga taong nagsasaya sa iyo. Ang mga naiinggit sa iyo ay kadalasang mawawala sa iyong mga masasayang araw. Hindi nila matiis na marinig kang magsalita tungkol sa iyong mga pagpapala. Ang ganitong mga tao ay hindi naroroon kapag kailangan mo sila. Kung dumaan ka sa mga hamon, bigla silang mawawala. Hinayaan ka nilang harapin ang iyong mga problema ng mag-isa. Hindi ka nila inaaliw o hinihikayat. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga hamon sa kanila, hindi man lang sila nagbibigay ng tulong. Ang mga taong hindi nagpapakita ng tanda ng pangako o suporta sa kabila ng pagiging kaibigan mo ay hindi totoo. Dapat kang mag-ingat kapag napansin mo ang isang taong kumikilos na walang malasakit sa iyong mga paghihirap. Minsan, natutuwa silang makita ka sa mga ganitong sandali.
Hindi sila masaya kapag sinabi mong may magandang nangyayari sa buhay mo. Hindi ka rin nila pinapansin kapag nahaharap ka sa mga hamon. Kung napapansin mong laging nagdadahilan ang isang tao kaya wala siya kapag kailangan mo, ito ay isang senyales. Ang gayong tao ay palaging magkakaroon ng mahigpit na deadline, isang mahalagang biyahe, o isang pulong na dadaluhan. Hindi sila kailanman magagamit. Hindi sila kailanman gumagawa ng paraan upang ipakita sa iyo na nagmamalasakit sila dahil hindi nila ginagawa. Hindi ka mahalaga sa kanila. Ang mga ito ay naroroon sa iyong buhay para sa kung ano ang kanilang paninindigan upang makuha o alisin sa iyo. Hindi nila gusto ang pagbabahagi mo ng patotoo sa iyong mga pagpapala dahil hindi sila masaya na nakuha mo ito. Kapag sinubukan mong kumonekta sa gayong mga tao, tila malayo sila. Bagamat naroroon, hindi sila kailanman naglalaan ng oras upang makipagbonding sa iyo maliban kung ito ay para sa kanila. Bawat gawa ng kabaitan na ipinapakita nila sa iyo ay may nakatagong motibo. Kung may mga kaibigan kang ganyan, tandaan na hindi ka nila pinahahalagahan gaya ng ginagawa mo sa kanila. Hindi sila gagawa ng malaking sakripisyo para sa iyo o gagawa ng paraan para ipakita sa iyo ang pagmamahal. Marami ang nagbabago ng kanilang mga saloobin sa iyo kung minsan ay walang dahilan. Susubukan nilang makuha ka. Siguro sila ay palakaibigan at biglang nagbago pagkatapos mong ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Hindi sila nagpapakita ng suporta dahil sa tingin nila ay hindi mo deserve ang ginagawa mo. Ang inggit na ito ay humahantong sa puot. Ang mga ganyang tao ay gumagawa ng masamang kilos dahil naiirita mo sila. Ang iyong tagumpay ay nakakakuha sa kanilang mga ugat. Parang wala kang ginagawang tama sa harap nila. Kapag pinupuri ka ng iba, palagi silang may negatibong sasabihin. Sinusubukan nilang kutyain ka at maliitin ang iyong pagsusumikap. Sinasabi ng Biblia na ang inggit at paninibugho ay hindi kay Kristo. Ang mga ito ay gawa ng laman, at ang mga sumusuko sa gayong mga bagay ay nagiging mga sangla para sa kaaway. Lihim na naiinggit sa iyo ang gayong mga tao, at nais ang tagumpay na mayroon ka. Mayroong isang bagay tungkol sa iyo na nais nilang magkaroon sila. Iyon ang dahilan kung bakit nagbibigay sila ng mga tusong komento kapag pinag-uusapan mo ang iyong tagumpay. Hindi ka nila babatiin kapag may magandang nangyari. Sasabihin nila na maswerte ka, kaya huwag isipin na ito ay isang malaking bagay. Mahal, kung may mga ganyang tao sa paligid mo, senyales na nagsiselos sila sa iyo. Tinatakot sila sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Hindi nila makukuha kung ano ang mayroon ka, kaya hindi ka nila gusto. Hindi siya matiis ng mga kapatid ni Jose dahil sinabi niya sa kanila ang kanyang mga panaginip. Naiinggit sila sa inaakala nilang maaaring maging siya. Sinasabi ng Genesis 37:4 Nang makita ng kanyang mga kapatid na mahal siya ng kanilang ama ng higit sa kanino man sa kanila, napuot sila sa kanya, at hindi sila nakapagsalita ng mabait na salita sa kanya. Nanaginip si Jose, at ng kanyang isaysay sa kanyang mga kapatid, ay lalo nilang kinapuotan siya. Hindi nila nagustuhan ang ideya ng kanilang nakababatang kapatid na mamahala sa kanila. Sa susunod na makatagpo ka ng isang taong hindi makapagbigay ng mabubuting salita, kapag ibinahagi mo ang iyong mga magagandang pagkakataon, gawin itong isang tanda. Ang mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili ay palaging nararamdaman ng iba na hindi maaaring maging mas mahusay. Kapag ang iba ay nakamit ang mga milestone, ito ay pumukaw ng paninibugho at maling pag-iisip sa kanilang mga puso. Ayaw ng Diyos na mag-react ka sa paraang ginagawa nila. Hindi mo rin dapat pahintulutan ang kanilang masasamang intensyon na mapahina ang iyong espiritu. Ang kanilang mga tusong komento ay hindi nakakasira sa iyong tagumpay. Ang mga tunay na sumusuporta sa iyo ay magdiriwang at magpupuri sa iyong mga tagumpay. Hindi nila mamaliitin ang iyong pagsusumikap at dedikasyon. Kapag sinubukan ng mga tao na maliitin kung ano ang iyong nakamit, huwag hayaang makuha ito sa iyo. Napagtanto na sila ay pinalakas ng paninibugho, at huwag isapuso ang kanilang mga aksyon o hayaan silang makagambala sa iyong trabaho.
Dapat mong kilalanin ang Diyos para sa mga pagpapala sa iyong buhay at patuloy na magsikap na gumawa ng mas mahusay. Pangalawa, nagplano sila ng masama laban sa iyo. Isa pa itong senyales na may masamang intensyon sa iyo. Sinasabi ng Santiago 3:16 sapagkat kung saan mayroon kang inggit at makasariling ambisyon, doon mo matatagpuan ang kaguluhan at lahat ng masamang gawain. Ang mga taong hinahayaan ang inggit sa kanilang mga puso ay madaling manipulahin upang saktan ka. Nainggit sa kanya ang mga kapatid ni Jose, kaya binalak nilang wakasan ang kanyang buhay. Una, naghukay sila ng hukay at inihagis siya dahil hindi nila siya gusto. Handa silang pakawalan si Joseph, at ang kanilang masasamang intensyon ay humantong sa kanila na ibenta siya. Kinokontrol ng kaaway ang isipan ng mga may masamang intensyon. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang kanilang budhi ay sinira ng isang mainit na bakal. Ang kanilang puso ay nagiging matigas sa puntong ito, at sila ay itinutulak na gumawa ng masama. Hindi na nila iniingatan ang pag-iisip ng inggit, hinayaan nila itong lumipat sa kapaitan. Ang mga ganitong tao ay mapanganib dahil maaari silang gumawa ng anumang haba upang saktan ka. Sinasabi ng Biblia ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Haman. Siya ay laban sa mga Hudyo noong panahon ni Reyna Esther. Sa mga Judyong ito, hinamak niya si Mordecai, ang tiyuhin ni Esther. Gayunpaman, hindi lamang niya siya hinamak, nakagawa rin siya ng paraan para lipulin ang lahat ng mga Judyo. Hinikayat niya ang hari na gumawa ng mga utos laban sa kanila. Si Haman ay nagsinungaling sa hari tungkol sa pagkakakilanlan ng mga Judyo dahil siya ay may masamang intensyon. Handa siyang magbayad at ipatupad ang kanyang balak. Kung hindi inilantad ng Diyos si Haman, nilipol na sana niya ang mga Judyo. Ipinapakita nito sa iyo kung paano gumagana ang masasamang tao. Hindi nila pinipigilan ang kanilang balak, sila ay gumagawa ng paraan upang pag-imbutan ang iyong mga pagpapala. Isipin na nasa paligid mo ang mga taong nagpaplano ng iyong pagbagsak. Hindi ka nila hahayaang gumawa ng mga hakbang pasulong. Itutulak nila ang mga biyayang darating sa iyo o hahadlangan ang iyong mga pagkakataon. Matapos talunin ni David si Goliath, hindi natuwa ang hari tungkol dito. Nainggit si Saul sa halip na ipagdiwang ang kagitingan ni David. Ito ay humantong sa kanya upang makahanap ng mga paraan na maaari niyang alisin si David. Ipinakita ni Saul sa lahat si David bilang isang banta sa kanyang trono. Pagkatapos ng tagumpay ni David, siya ay tumakas mula kay Haring Saul mula sa pagiging tahimik na pastol. Ang mga may masamang intensyon ay hindi ka binibigyan ng sandali ng pahinga. Nakikita nila ang iyong tagumpay bilang isang banta. Sa tuwing makakamit mo ang isang bagay, ito ay nagpaparamdam sa kanila na maliit, kaya sinusubukan nilang sirain kung ano ang mayroon ka. Ang isa sa mga paraan upang makita ang isang taong may masamang intensyon ay kapag lagi ka nilang binibigyan ng maling payo. Sinusubukan nilang linlangin ka sa pamamagitan ng masamang payo. Bahagi rin ito ng kanilang mga plano para mabigo ka. Maaari mong isipin na sinusubukan nilang tulungan ka, ngunit naghahanap sila ng mga paraan upang sirain ang iyong kapalaran. Mayroon silang mga nakatagong motibo na hindi mo alam. Sinasalamin ito ng kwento ni Jonadab at ng kanyang kaibigan na si Amnon. Si Amnon ay anak ni Haring David, ngunit siya ay nahulog kay Tamar, ang kanyang kapatid na babae. Nang sabihin ni Amnon kay Jonadab ang tungkol sa kanyang mga alalahanin, binigyan niya si Amnon ng masamang payo. Sa 2 Samuel 13:5, sinabi ni Jonadab, "Matulog ka at magpanggap na may sakit. Kapag dumating ang iyong ama upang makita ka, sabihin mo sa kanya, gusto kong pumunta ang kapatid kong si Tamar at bigyan ako ng makakain. Ihanda mo ang pagkain sa aking paningin upang mapanood ko siya at pagkatapos ay kainin ito mula sa kanyang kamay." Hindi sinaway ni Jonadab ang kanyang kaibigan. Sa halip, sinabi niya kay Amnon na pakainin ang kanyang mahalay na pagnanasa. Tinatawag ng Biblia ang gayong mga tao na manlilinlang. Hindi ka nila pinapayuhan na gawin ang tama. Pinapagawa ka nila ng mga hakbang na nauwi sa hindi magandang resulta. Hindi ito ang mga taong nasa puso mo ang pinakamabuting interes. Ang mga taong may masamang intensyon ay hihikayat sa iyo na barilin ang iyong sarili sa paa.
Ang taong nagmamahal sa iyo ay hinding-hindi ka sasaktan. Lagi ka nilang inaabangan at ginagabayan sa tamang landas. Ang bawat payo na ibinibigay nila ay laging naayon sa utos ng Diyos. Ang mga taong may masamang hangarin ay ang mga lobo na nakadamit ng tupa at binabalaan ka ng Biblia tungkol sa kanila. Nagpaplano sila ng mga pitfalls sa kanilang payo. Hinding-hindi ka magagabayan ng gayong mga tao sa tamang landas. Palagi mong makikitang inaakay kanila palayo sa mga hakbang na nagtatagumpay. Susubukan nilang pigilan ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Nagpapanggap silang mahal ka pero pinalakpakan ang mga maling desisyon mo. Minamahal, dapat kang maging maingat sa gayong mga tao. Anumang payo na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat iwaksi. Ang Biblia ay nakasulat na payo ng Diyos sa iyo. Kapag kulang ka sa direksyon, bibigyan ka nito ng kalinawan. Hanapin ang salita ng Diyos. Kung naramdaman mong ginagabayan ka ng banal na espiritu upang gumawa ng isang hakbang at kailangan mo ng higit na pananalig, palagi mong makikita ito sa iyong Biblia kapag ito ang tamang payo. Huwag kang mahulog sa mga taong mapagpanggap na may balak na sirain ka. Ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Hindi niya hahayaang manaig sa iyo ang iyong mga kaaway. Iniligtas ng Diyos si Mordecai kay Haman at iniligtas si David kay Haring Saul. Maaari ka ring magtiwala sa kanya para sa iyong pagpapalaya. Mangyaring huwag mag-isip sa masasamang pakana ng mga tao kapag narinig mo sila. Lumingon sa Diyos at iulat ang kanilang mga plano. Siya ay babangon at lalaban para sa iyo. Ihuhulog niya sila sa mismong mga hukay na hinukay nila para sa iyo. Ito ang ilang mga palatandaan na nagpapatunay na ang isang tao ay may masamang motibo. Kung gusto mong malaman ang higit pa, patuloy na manood. Number 3, nagkalat sila ng tsismis at fake news tungkol sa iyo. Ang mga taong may masamang intensyon ay hindi ka gusto gaya ng iniisip mo. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga ganyang tao. Ang iyong mga lihim ay hindi ligtas sa kanila. Palagi silang naghahangad na sumipot sa iyong mga gawain dahil mayroon silang masamang plano. Sila ang unang nangungulit sa iyo sa publiko. Kung nagtataka ka kung paano nakarating ang isang pribadong bagay sa pandinig ng iba, tumingin sa paligid mo para sa isang taong may masamang intensyon. Palagi ka nilang kukunin na magsalita para magkalat sila ng maling balita tungkol sa iyo. Nagpapanggap sila na inaaliw ka pero sinisiraan ka sa likod mo. Napansin mo ba na may nagkakalat ng mga kwento tungkol sa iyo na hindi totoo? Minsan ba nasusulyapan mo ang isang taong nakatingin sa iyo ng kakaiba? Marahil ay nakarinig ka ng mga bulong o binanggit ang iyong pangalan, ngunit mabilis nilang binago ang paksa habang papasok ka. Dapat maging maingat ka sa mga ganyang tao, lalo na kung kaibigan mo sila. Ang mga nagsasalita sa likod mo o nagkakalat ng maling alingaungaw ay palaging sinusubukang magpakita bilang mga anghel. Ang isang taong may masamang intensyon ay sadyang magsasabi ng mga bagay upang magdulot ng puot mula sa mga taong makakatulong sa iyo. Para bang sinusubukan nilang baguhin ang pagtingin ng isang tao sa iyo. Sinisikap nilang sirain ang iyong relasyon sa iba sa pamamagitan ng pagpipinta sa iyo bilang dyablo. Sila ay mga dalubhasa sa pagdudulot ng lamat at alitan sa pagitan ng iba. Kapag may napansin kang sinusubukang sirain ang iyong reputasyon, dapat kang mag-ingat sa kanila. Hindi ka mahal ng sinumang nagkakalat ng masasamang usapan tungkol sa iyo. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 11:13, ang tsismis ay nagtataksil ng tiwala, ngunit ang taong mapagkakatiwalaan ay nagtatago ng lihim. Ang mga taong mabilis na ilantad ang iyong mga kahinaan sa iba ay hindi dapat maging kaibigan mo. Pinagsasamantalahan nila ang mga kahinaan ng mga nakapaligid sa kanila. Maaari silang magtago at magpanggap na sinusuportahan ka, ngunit makakapagtrabaho sila kapag tumalikod ka. Nakikipag-usat sila sa sinumang nagmamalasakit na makinig sa iyong mga lihim. Palaging ipagkakanulo ka ng mga ganyang tao at isa sa publiko ang iyong mga pribadong gawain. Gumagawa sila sa ganitong paraan upang maging mabuti ang kanilang sarili. Sila ay umunlad sa iyong mga pagkabigo at masamang reputasyon. Hindi nila iniisip ang pagsisinungaling o pagsasabi ng mga maling kwento upang makamit ang kanilang paraan. Gusto nilang manalo at gawin ang lahat ng kailangan para makuha ang gusto nila. Hanggang sa naghaharap sila ng mga kasinungalingan laban sa iyo upang makakuha ng higit pang mga pabor.
Kapag napansin mo ang gayong pag-ugali mula sa isang tao sa iyong paligid, ipinapakita nito na hindi sila mabuting tao. Hindi mo makayanan ang mga taong nagpapanatili ng isang pamumuhay ng kalokohan. Hinahanap lang nila ang iyong pagbagsak at hindi tunay na kaibigan o mahal sa buhay. Kung ang isang tao ay nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo, ito ay isang senyales na inilalantad ng Diyos ang kanilang masamang hangarin. Huwag magtagal sa mga maling kwento. Panatilihin ang iyong puso sa salita ng Diyos. Maaaring masaktan ka ng kanilang mga aksyon, ngunit ang katotohanan ay mananaig. Hinding-hindi hahayaan ng Diyos na magkaroon sila ng huling pagtawa. Dapat kang tumuon sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo at magpasya na ilarawan ang pamumuhay na iyon. Ang iyong karakter ay hihigit sa bawat maling tsismis tungkol sa iyo. Ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo ay hindi nagpapakita kung sino ka talaga. Huwag kang mag-alala sa mga mukhang iba ang pakikitungo sa iyo dahil sa mga kasinungalingang narinig nila. Tumutok sa pamumuhay para sa Diyos at ang katotohanan ay darating sa liwanag. Numero 4, naghahangad sila ng di malusog na kompetisyon sa iyo. Kapag ang isang tao ay patuloy na ikinukumpara ang kanyang sarili o nakikipagkumpetensya sa iyo, ito ay nagpapakita ng kanilang panloob na kawalan ng kapanatagan at takot. Ipinapakita nito na hindi sila tiwala sa kanilang mga kakayahan at mga nagawa. Ito ay isa pang palatandaan na ang gayong tao ay may masamang intensyon sa iyo. Maaaring hindi mo agad makita ang kanilang mga intensyon, ngunit hindi mo dapat baliwalain ang mga palatandaang ito. Palaging susubukan ng gayong mga individual na hangarin ang iyong spotlight, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, ngunit dahil pakiramdam nila ay mas karapat-dapat sila sa mga pagkakataong mayroon ka. Hindi nila iniisip na dapat mong magkaroon ng iyong trabaho, pera, mabuting kaibigan, o magagandang pangarap. Gusto nila ang mabubuting bagay para sa kanilang sarili, at hindi pinapansin ang iba. Tinatawid nila ang linya ng malusog na kompetisyon at sinusubukang malampasan ang iyong mga nagawa. Hindi nila ginagawa ito dahil gusto nilang pagbutihin ang kanilang sarili. Mayroon silang mapanlinlang na intensyon tungkol sa pakikipagkumpetensya sa iyo. Gustong patunayan ng mga ganyang tao na mas magaling sila kaysa sa iyo. Sinusubukan nilang ipakita kung gaano ka kaunting profesional sa iyong trabaho. Susubukan nilang lampasan ka. Makikita mong i-override nila ang iyong mga pagsusumikap at hindi ka bibigyan ng kredito dahil sa palagay nila ay mas magagawa nila. Maaari silang pumunta sa anumang haba na posible upang lumampas sa iyong mga pagsisikap na magtagumpay. Kung makakita ka ng isang tao na patuloy na sumusukat sa iyong mga tagumpay sa kanila, mag-ingat. Iyon ay isang senyales na ang isang tao ay may masamang intensyon sa iyo. Sa isang malusog na kompetisyon, ipinagdiriwang ninyo ang mga panalo ng bawat isa. Gayunpaman, iba ang kaso para sa gayong mga tao. Nakasimangot sila kapag naabot mo ang mga milestone dahil kailangan nilang sukatin. Nakasimangot sila kapag umuunlad ka ngunit mas masaya kapag nabigo ka. Hindi nila ito itinatago. Ginagawa nila itong halata sa pamamagitan ng pagmamalaki sa iyong mga pagkakamali. Hindi nais ng Diyos na mahulog ka sa bitag ng hindi malusog na kompetisyon. Kapag nakakita ka ng isang tao na palaging sinusubukang sukatin ang iyong pamantayan ng trabaho sa kanila o sinusubukang bawasan ang iyong mga pagsisikap upang sila ay lumiwanag, hindi mo dapat sila pagbigyan. Sabi sa 2 Corinthians 10:12, hindi kami nangangahas na uriin o ikumpara ang aming sarili sa ilan na pumupuri sa kanilang sarili. Kapag sinukat nila ang kanilang sarili sa kanilang sarili at inihambing ang kanilang sarili sa kanilang sarili, hindi sila matalino. Hindi sinusuportahan ng Diyos ang mga kompetisyon na nagtutulak sa iyo na ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ayaw niyang sumama ka sa ganyang rivalry. Ang mga patuloy na inihahambing ang kanilang sarili sa iyo ay naglalantad ng kanilang kawalan ng kapanatagan. Lagi nilang sinisikap na maunahan ka dahil nililimitahan sila ng iyong paglaki. Hindi sila kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan, kaya dapat nilang higitan ka bago nila isipin na nakamit nila ang isang bagay. Hindi siya nagustuhan ng mga kapatid ni Joseph dahil sa kanyang mga panaginip.
Naisip nila na mas mabuti siya, kahit na ang kanyang mga pangarap ay hindi nahayag. Ang mga taong may masamang intensyon ay hindi alam kung saan ibubunot ang linya. Ginagawa nila ang lahat upang mapanatili ang spotlight. Upang maging nasa mabuting panig ng boss, ituturo nila ang iyong mga pagkakamali at kahinaan sa trabaho. Nakahanap sila ng mga paraan upang lampasan ang iyong mga milestone at hindi iniisip ang paggawa ng mga maling bagay. Sinusubukan nilang guluhin ang iyong mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagsabotahe sa iyong mga pagkakataon. Gumagawa sila ng mga plano para pigilan kang magtagumpay dahil gusto nilang laging panalo. Hindi nila iniisip ang kahihinatnan hanggat nananatili sila sa spotlight. Ang kanilang lihim na inggit ay nagpapasigla sa kanilang pangangailangan na ihambing ang kanilang sarili sa iyo. Habang ang pagsali sa kanila sa mga naturang kompetisyon ay nakakatukso, dapat mong labanan ito. Ang gayong tao ay hindi kailanman dapat maging sa iyong buhay. Hindi mo sila dapat tulungang ipagpatuloy ang kanilang mga pagtatangka. Matuto kang tumuon sa iyong layunin. Huwag maghanap ng atensyon tulad ng ginagawa nila. Sinasabi ng Galasya 6:4-5, dapat subukin ng bawat isa ang kanilang sariling mga kilos. Pagkatapos ay maaari nilang ipagmalaki ang kanilang sarili ng mag-isa, nang hindi ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba, sapagkat dapat dalhin ng bawat isa ang kanilang sariling pasan. Nais ng Diyos na sumali ka lamang sa mga kompetisyon na bumuo ng iyong pagtutulungan sa iba. Dapat itong mag-udyok sa iyo na pagbutihin ang iyong trabaho, hindi subukang malampasan ang iyong mga kasosyo. Panatilihin ang iyong isip sa iyong landas at kalimutan ang kanilang masasamang intensyon sa iyo. Kapag pinili mong hindi hikayatin sila, mawawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Hindi mo dapat bigyan ng puwang ang pag-aalala. Habang nakatuon ka sa iyong mga tungkulin, patuloy kang itinataas ng Diyos sa kabila ng kanilang masasamang plano. Ang huling palatandaan na ang isang tao ay may masamang intensyon ay: Numero 5, hindi sila mapagpatawad. Ang isang taong may masamang intensyon ay tila hindi bumibitaw. Kapag nasaktan mo sila, pinanghahawakan nila ang nasaktan at nag-iisip ng mga paraan para makabawi sa iyo. Hindi sila mapagpatawad at nasisiyahang magbigay ng tahimik na pagtrato. Pagkatapos magkaroon ng issue at lahat ay naka-move on na, babalik sa event ang naturang tao. Patuloy nilang ipapaalala sa iyo ang iyong mga pagkakamali at sisikapin mong masama ang loob mo sa iyong mga aksyon. Kapag nagpatawad sila sa huli, hindi ito sinsero. Hindi sila mabubuting tao. Narito ang katotohanan, hindi lahat ay may gusto sa iyo. Mahirap man tanggapin, pero iyon ang realidad ng buhay. Maraming tao sa paligid mo ang hindi tunay na nagmamalasakit sa iyo. Hinihintay ka nilang magkamali. Sa sandaling gawin mo ito, pinipigilan ka nila. Kadalasan, mahirap sabihin kung sino ang mga taong ito dahil hinding-hindi ka nila haharapin. Mas gusto nilang itago ang kanilang tunay na kulay upang patuloy na malaman ang iyong mga sikreto. Kapag nalaman nila ang kinakailangang impormasyon tungkol sa iyo, nakahanap sila ng mga paraan para saktan ka. Hindi ito mga tunay na kaibigan at mahal sa buhay. Kapag ang mga ganyang tao ay dumating sa paligid mo, ang banal na espiritu ay nagpapabagabag sa iyo. Kapag nawalan ka ng kapayapaan habang binibisita ka o pumasok sa isang silid ang ilang partikular na tao, mangyaring huwag itong baliwalain. Minamahal, dapat kang mag-ingat kapag naramdaman mo ang isang taong may masamang intensyon. Ang pakikipag-ugnayan sa gayong mga tao ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Ang mga taong ito ay walang kontrol sa kanilang mga damdamin, kaya sila ay nagiging mga sangla para pahirapan ng dyablo ang bayan ng Diyos. Ang ilan sa kanila ay isinuko ang kanilang kaluluwa sa dyablo, kaya sila ay naging kanyang mga ahente. Sinasabi ng 2 Corinthians 2:11 upang hindi tayo dayain ni Satanas, sapagkat hindi tayo lingid sa kanyang mga pakana. Kapag nakakita ka ng isang individual na may masamang intensyon, huwag mag-atubiling. Dapat mong putulin ang mga ito. Ang pag-alis ng gayong mga tao sa iyong buhay ay pagprotekta sa iyong sarili.
Maaari mong mahanap ang iyong sarili na nahaharap sa mga pag-urong kung hindi mo pa nahuhubad ang kanilang maskara. Ang pagpapanatili ng iyong distansya ay mahalaga kapag naobserbahan mo ang gayong tao sa paligid mo. Dapat kang tumapak ng maingat. Hindi sila ang mga taong dapat malaman ang tungkol sa iyong mga plano. Alam mo ba na marami sa iyong mga relasyon ang natapos sana kung naging maingat ka sa mga palatandaang ito? Minamahal, dapat mong hilingin sa Diyos na tulungan kang makilala ang gayong mga tao. Kapag nakatanggap ka ng payo, tumingin sa kabila ng mga salita at maging sensitibo. Maaaring may nakatagong motibo ang payo na ibinigay sa iyo. Dapat kang matutong magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Pinatalas nito ang iyong pag-unawa at tinutulungan kang makita ang mga palatandaang ito kapag nakatagpo ng gayong mga tao. Matutong humingi ng makadiyos na payo mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang iyong buhay ay mahalaga sa Diyos, kaya dapat mong protektahan ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng tamang payo. Mangyaring huwag sumuko sa mga mapanlinlang na tingin ng mga ganoong tao at mahulog sa kanilang mga kasinungalingan. Kung mapapansin mo ang isang tao na nagtatanong ng napakaraming tanong o naghahanap na malaman ang lahat tungkol sa iyong buhay, mag-ingat sa paligid nila. Pagmasdan kung ang kanilang pag-usisa ay maaaring isang nakatagong plano upang gamitin ang iyong mga lihim laban sa iyo. Alamin na panatilihing maikli ang iyong mga sagot kapag nagtatanong ang mga tao tungkol sa iyong trabaho, relasyon, o pamumuhay. Hindi nila tinatanong ang mga tanong na ito dahil mahal ka nila. Naghuhukay lang sila ng mga detalye para mapahamak ka nila. Dapat mong palibutan ang iyong sarili ng mga taong umaangat sa iyo at nagsasalita ng katotohanan. Ang mga taong may mabuting hangarin ay hindi naiinggit sa iyo. Sinusuportahan nila ang iyong mga pangarap at tinutulak ka na lumampas sa iyong mga hangganan. Lagi ka nilang akayin upang gawin ang kalooban ng Diyos, hindi magplano ng masama laban sa iyo. Maaaring napakahirap malaman na may mga taong may masamang intensyon sa paligid mo. Gayunpaman, huwag mawalan ng pag-asa dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at poprotektahan ka niya. Buksan ang iyong puso upang matanggap ang kanyang patnubay ngayon habang nakikipag-usap ka sa kanya sa panalangin ito. Ama sa langit, salamat sa pagiging maalalahanin mo sa akin. Gusto ninyong laging gawin ko ang tama at nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal. Nakikita ko na ngayon ang mga palatandaan ng mga taong may masamang intensyon. Mas naiintindihan ko na dahil nalantad mo ang kanilang mga mapagpanggap na gawa. Salamat sa pagpapakita sa akin ng tamang landas. Mangyaring lumikha sa akin ng isang malinis na puso. Saliksikin ang aking matalik na pagnanasa at pag-iisip upang makita kung anumang masamang paraan ay hindi nakalulugod sa iyo. Hayaang linisin ako ng iyong mahalagang dugo. Linisin mo ako ng lubusan sa bawat kasalanan na pumipigil sa akin mula sa iyo. I-renew ang iyong espiritu sa loob ko at tulungan akong lumakad sa liwanag. Salamat, Ama, sa pagligtas sa aking kaluluwa at pagtulong sa akin na mamuhay ng tama. Habang nakikipag-ugnayan ako sa mga tao, mangyaring tulungan akong makilala ang mga banayad na palatandaan ng mga taong may masamang intensyon. Mangyaring tulungan akong makita ang higit pa sa mga maskara na isinusuot ng mga tao at makilala ang tunay na intensyon ng kanilang mga puso. Palibutan mo ako ng iyong mga anghel at gawin akong hindi nakikita sa gayong masasamang pag-atake. Huwag mo akong hayaang mahulog sa mga mapagpanggap na kasinungalingan ng mga nakakalason na tao. Tumanggi akong maniwala sa anumang bagay tungkol sa buhay na salungat sa salita ng Diyos. Patnubayan mo ako ng iyong mapagmahal na mga mata at tulungan mo akong maglakbay patungo sa kabuuan ngayon. Panginoon, humihingi ako ng biyaya na lumaya mula sa mga taong ito. Humihingi ako ng lakas ng loob na labanan at tanggihan ang hindi malusob na kompetisyon. Tulungan mo akong suklian ang paninibugho ng pagmamahal at kabaitan kahit mahirap. Tulungan akong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin upang makita ang kanilang potensyal at ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Mangyaring tulungan akong makilala kapag ang isang relasyon ay hindi na malusob para sa akin at lumayo. Panginoon, dalhin mo sa akin ang mga tamang tao.
Hayaan silang maging mga mahal sa buhay na susuporta at magpapalakas ng loob sa akin. Ama, bigyan mo ako ng karunungan ng pag-unawa. Hindi ako magiging bulag sa mga negatibong pattern na ito sa mga tao. Mula ngayon, hindi ako papayag na pumasok ang sinuman sa aking buhay nang hindi nakakarinig mula sa iyo. Ilantad niyo po yung mga nagpapanggap pa pero nagkakalat ng maling balita tungkol sa akin. Ibunyag sa akin ang bawat lobo na nakadamit ng tupa na nagpaplano ng aking pagbagsak. Espiritu Santo, huminga ka sa akin. Punuin mo ako ng kagalakan at kapayapaan. Mangyaring tulungan akong mabawi ang lakas at hilig sa buhay. Turuan mo akong magbunga ng mga positibong bunga na nakalulugod sa iyo. Tulungan mo akong laging lumakad sa iyong daan. Panginoon, ipinagdarasal ko ang mga nakikitungo sa gayong masasamang damdamin. Hinihiling ko na palayain mo sila mula sa mga gapos ng dyablo. Hayaang ibabad ng iyong biyaya ang kanilang mga puso at tulungan silang mahanap ang kanilang pagkakakilanlan sa iyo. Mangyaring ipaalala sa kanila na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagmumula sa pananakit o pagsasabotahe sa mga pangarap ng iba. Turuan silang magalak sa mga tagumpay ng mga nakapaligid sa kanila. Humihingi ako ng lakas at tapang upang patuloy na magsikap na maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili. Walang negatibong makakapigil sa akin. Naway ang iyong pag-ibig ay maging aking kalasag at lakas, at ang iyong biyaya ay maging aking gabay at aliw. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Ikaw ay isang dakila at kahanga-hangang Panginoon. Hindi ka nabibigo sa iyong mga pangako. Alam kong naririnig mo ako kapag nananalangin ako. Salamat sa pagsagot sa mga hinahangad ng aking puso. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Bago ka pumunta, mangyaring i-like ang video na ito, ibahagi ito, at mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.